na wala tayong minomonitor na anumang low pressure area, maliit pa rin yung chance ang magkaroon tayo ng bagyo sa araw na ito at sa mga susunod pa this week. No? Maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. Normally po, ang February, maliit yung chance or kakaunti lang yung mga nabubuong bagyo kapag buwan ng Pebrero at ng Marso. Samantala, patuloy pa rin yung pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan, partikular na sa may Hilaga at gitnang Luzon. At ito magdadala ng mga mahihinang pag-ulan, partikular na sa malaking bahagi ng Cagayan Valley, gayon din sa may area ng Cordillera. Samantala naman, ang easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ay patuloy na magdadala ng malaking tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may silangang Mindanao. Ito lalong-lalo na yung mga lalawigan ng Surigao del Sur, Davao de Oro at gayon din yung Davao Oriental. Makikita naman din natin sa ating satellite images, generally malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na yung Luzon at Visayas, generally fair weather, pero ibig sabihin nito, maliit yung chance na magkaroon tayo ng mga malawakang mga pag-ulan, bagamat posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa Visayas at Southern Luzon, habang sa malaking bahagi naman ng Luzon, mga isolated light rains o yung mga pag-ambon na dulot ng hanging amihan. Makikita rin natin, inaasahan natin sa mga susunod na araw na lalakas ang northeast monsoon at amihan, gayon din yung easterlies o yung hangin mula sa karagatang Pasipiko. Kaya posible po towards the end of the week, malaki yung chance na maging maulan na naman sa malaking bahagi ng Bicol region, Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Pagdating ng araw ng Huwebes, towards the weekend, posible po yung mga katamtaman hanggang sa kuminsan malakas ang mga pag-ulan sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at ng Mindanao. Tumutok po sa mga updates ng Pag-asa tungkol sa potensyal nga na muling pag-iral ng shear line o yung banggaan ng malamig na amihan at mainit na easterlies.